Matindi naman itong si Ombudsman Boying Rimulya. Talagang talagang direktahan naman ng mga alam nyo itong si alam nyo itong si Ombudsman Boying Rimulya nang maging ombudsman ito? Wala nang pinapangilagan eh. Wala nang pinapangilagan. Sa bagay, ganyan talaga naman ang dapat ang ombudsman eh. Matapang at saka parang kinakatakutan. Yun naman ang ombudsman. Kinakatakutan. Hindi tulad ni Martires noon, nang si Martires, yung ombudsman ang lagay ni Duterte, hindi kinakatakutan. Kasi kakampi ng mga kurakot. Hmm? Kakampi ng mga kurap. Pinagtatanggol niya. Pinuprotektahan niya ang mga kurap. O paano ka naman katatakutan? Ha? Pero itong si Ombudsman Buhing masyadong brutal. Masyadong brutal sa minorya, no? Oh, hindi. Akala ko nga nito mga kabunyog mga kababayan, hindi totoo yung balita na nagsabi si Boying kapag yung problema ni Soto na yan sa kudeta sa Senado, wala na yan. Pag naaresto na yung mga senador, ano na yan, mababawasan na yung senador na galing sa minorya. Kaya, ang mangyayari dyan, sabi ni Ombudsman Boying, wag daw magproblema, kalma lang. Kasi naka-standby na yung yung arresting teams ay naka-standby na. Matindi, ano? Kaya, ngayon, binerify ko yung statement na yan. Totoo kaya yan? Sinabi kaya yan ni Ombudsman Boying? Alam nyo, ngayon kasi, pag may ganyang mga kumakalat, parang pag may mga quote cards na ganyan, duda ako eh. Kaya kinukumpirma ko muna. Sabi ko, baka naman ako mag-fake news, mapahiya pa ako sa mga viewers ko. Mapahiya pa ako sa ating mga followers. Oh, Attorney Enzo Recto, nagkakalat ka ng fake news. Oh, pero, binerify ko, totoo nga, mga kabunyog. Totoo. Ayan sa Abante, lumabas talaga, sabi dito, huwag kayong mag-alala, yung arresting team naka-standby na. Ganun pala talaga. Sinabi niya pala talaga, matindi Matindi itong si Ombudsman Boying eh. Tingnan nyo Akala ko, hindi totoo kasi sabi ko baka naman yung na yan, clinic ko mismo sa Abante. Sa Abante Tonight, clinic ko, totoo. Kaya, ito, medyo, ngayon, baka naman ang comment niya hindi related dyan, tungkol dyan sa, hindi, chinik ko na naman. Tingnan nyo yung description sa baba, yan. Tingnan nyo yung description sa baba, mga kabunyog. Anong sabi sa baba? Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya, wala umanong dapat ikabahala si Senate President Vicente Soto III dahil malapit nang maaresto ang ilang senador na sangkot sa flood control scandal. Malinaw na yung comment na yun ni Ombudsman Boying ay tungkol talaga sa posible ng pag-aresto sa mga posible nang maaresto yung mga senador na involved sa flood control scandal. Ay di syempre, pag naarestong na nga naman yung mga senador na yon, Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya, wala umanong ikabahala si Senate President Vicente Soto III dahil malapit nang maaresto ang ilang senador na sangkot sa flood control scandal. O sino ba naman yung mga senador na sangkot sa flood control scandal? Di ba sila yan? Sino-sino ba yan? Sino-sino ba yung mga senador na yan? Alam naman natin kung sino yan. Sige, ipakita ko yung mga pictures. Ayan yan yung pictures. Syempre yung nasa likod ni Boying sa ni Tito Soto, si Chis Escudero, si Jinggoy at saka si Joel Villanueva. Baka nga next week lumabas na ang resolution ng DOJ. Pag lumabas yung resolution ng DOJ, kasi ang latest nga pala mga kabunyog
For resolution na. Ibig sabihin ng for resolution, wala na. Pus na yung submission ng mga counter affidavits. Wala na. Ibig sabihin, hinihintay na lang yung resolution ng DOJ. Pag lumabas yung resolution ng Department of Justice, sabihin ng Department of Justice with probable cause, diretso na yan filing sa ombudsman. Ang ombudsman, diretso na rin filing sa Sandigan Bayan. Oo nga naman, pag naaresto si Jinggoy, si Villanueva at saka si Chis Escudero, bawas na yung senador ng minorya. Ay sa ngayon, nagtatago pa si Bato, bawas ng dati. Baka lumabas pa ang warrant of arrest kay Bongo, bawas pa yan. Bali yan mga kabunyog, ano? 5 nga naman yan, no? 5. Pero ang medyo malapit na dyan, Villanueva saka Jinggoy. Susunod na dyan si Chis. Medyo mahuli-huli yung kay Chis eh. Bakit nandyan sa picture si John Vic? Ay si John Vic ang mag-aaresto niyan eh. Kasi, sino ba ang law enforcement agencies natin? O di PNP, CIDG, sino ang in charge niyan? O di yan si John Vic Rimulya. Kaya ibig sabihin, ano kayang reaksyon dito? Nitong linggong ito, tatanungin sigurado ang reaksyon ng mga senador, lalo na sila Villanueva. Hindi lang yan nagsasalita sila Joel Villanueva, pero piko na yan dito kila Rimulya. Ito talagang magkapatid na Rimulyang ito, matindi ito ngayon eh. Di ba? Pati si Bato de la Rosa pinaglalaroan ng Rimulya Brothers eh. Sasabihin ni Boying, mayroon ng warrant of arrest. Sasabihin naman ni John Vic, wala pang warrant of arrest. Matindi tong dalawa na to eh. Kakasuhan ni Boying, aarestuhin ni John Vic. Kaya ngayon, mga kabunyog, yan yung mga medyo malapit na. Villanueva, Jinggoy Estrada, si Chis medyo mahuli-huli pa yan. Si Bato nagtatago na. Si Bongo, pwedeng susunod na yan. Kaya nga tahimik na si Bongo eh. Napaka ng pananahimik ni Bongo eh. Parang itong si Bongo, alam niya, darating ang panahon, magkakaproblema na rin siya. Kaya parang lumalapit nga si Bongo sa administrasyon eh. Pumunta nga daw sa Malacanang eh. Di ba may picture yan na pumunta ng Malacanang? Si Bongo. Saka hindi masyadong tumitira si Bongo, ano? Hindi masyadong tumitira. Kailan sinabi yan ni Boying? May programa kasi ito si Boying sa DCRH every, anong araw ba yan? May programa si Boying sa DCRH. Ngayon, pagpasok niya, ang issue, yung tungkol sa kudeta sa Senado. Ay kaagad-agad ang entrada ni Ombudsman Boying. Wag mag-alala si Senate President Soto. Solve na ang problema niya. Naka-standby na ang arresting teams. Ganun yung pagkakasabi Yan Huwag kayong mag-alala. Sabi niya, si Soto daw huwag mag-alala. Naka-standby na yung arresting teams. Anong ibig sabihin niyan? Handa nang mang-aresto ng senador. O sino ba naman ang mga aarestuhin na senador? Di yung posibleng lumabas na ang arrest warrants tungkol saan? Sa flood control. Sino yon? Villanueva. Pag nabawasan nga naman, kahit isa lang, kahit si Villanueva lang ang mabawas dyan, wala na. Pag si Villanueva mabawas na dyan, wala na. Nung isang araw nga, hindi matuloy-tuloy ang kudeta. Alam niyo kung bakit? Wala si Bato. Hinahanap si Bato. Bato, lumabas ka na, Bato. Kailangan ka dito. Kailangan mapalitan si Soto. Gusto nilang mapalitan si Soto kasi nga, yung report ni Lacson, Blue Ribbon, hindi pabor sa kanila sa mga senador ng minorya. Gusto nilang mapalitan na ni Marcoleta si Lacson. Kaya mangyayari lang yan kung magpapalit ng liderato ng Senado. Ang problema, wala nga, dudusi lang ang nandun. Kahit si Loren, na pinangakuan nilang sigurado na mayroon tayong numero, naghintay siguro si Loren, walang dumarating. Hindi sumipot si Bato. Kasi, paano naman sisipot si Bato? Mayroong mga post sa social media.
Secretary John Vic Rimulya, bantayan mo, pupunta daw si Bato sa Sinay, si Bato, kut na. Parang si Bato ganito. Magre-risk ba si Bato na pupunta ng Senado para maipakita na may numero sila para i-unseat si Soto? Yun yung challenge doon. Sisipot ba bigla si Bato? Sisipot ba bigla si Bato para ano? Kasi mayroong ganun eh. Mayroong ganung mga balita nung isang araw, lalabas daw si Bato de la Rosa. Yung politiko, ganun yung pagkakabalita, lalabas ba si Bato? Kasi yung mayorya, hindi nila matatanggal si Soto kung kulang sila. Kailangan nila 13. Kailangan nila 13. O ngayon, nang binilang yata, dudusi lang. Kailangan ng isa. Ang problema, wala si Soto. Ay wala si Bato. Ngayon, si Bato naman, mukhang kinukontak nila, hindi naman sumisipot. Bakit? Siyempre, ang iniisip ni Bato, paano kung patibong yan? Paano kung mayroon nga talaga akong warrant of arrest? Tinatago lang nila Boying at Junbic. Tapos totoo naman, habang nasa kainitan yung issue ng Codita sa Senado, mayroong nagpo-post sa social media, Bato ay Junbic. Bantayan mo, Secretary Junbic, lalabas daw si Bato, aattend sa session sa Senado kasi kailangan siya doon. O ngayon, siguro nakarating kay Bato, baka nga aristuhin ako. Hindi niya kasi alam kung nagsasabi ng totoo si Junbic. Kasi sabi ni Junbic, wala namang warrant of arrest. Sabi ni Boying, mayroon. O kaya ang nangyari dito, pinagtatawanan na ng magkapatid na ito si Bato eh. Kaya pasiguro si Bato, pasiguro si Bato hindi sumipot. Ngayon dahil hindi sumipot si Bato, hindi natuloy. Hindi natuloy. Walang numero eh. 13 ang kailangan, dudusi lang daw. O hindi naman pwedeng dudusi kasi pag 12 lang, di tayan. 24 silang senador eh. 12-12, wala. Ngayon, pag nabawas pa si Villanueva dyan, wala na. Kaya yung mga pangarap nila Marcoleta, yung pangarap ni Amy at saka ni Cayetano na mapalitan si Soto, lalong mahirap na yan. Kapag nakulong na si Villanueva, lalo na pag nakulong po si Estrada, pag nakulong si Estrada sa si Villanueva, lalo na. Pero napapansin nyo si Estrada, parang si Estrada, kung mapapansin nyo, tahimik si Estrada, hindi masyadong wala kang marinig. Parang mayroon akong mga ayon sa aking bubuit, parang si Estrada nakikipag-areglo, gustong sumama sa mayorya. Parang alam nyo na, naman yan eh. Willing naman yang kaysa sa makulong ka. So ano bang pwedeng mga usapan? Kaya 'di ba sinabi ni Soto, mayroong galing sa mayorya na minorya na babalak lumipat sa mayorya. Naiisip ko malamang parang si Estrada yan eh. Kasi hindi mo marinig si Estrada ngayon. At nakita niyo yun? Doon sa China, pumirma si Estrada. Hindi siya sumama sa minorya. 'Di ba? Nakita niyo yon? Ano yun si Estrada hindi pumirma doon, ay hindi sumama sa minorya. Sumama siya sa mayorya doon sa pagpirma. Doon sa China, yung sa China. Oo, ano yan. At ngayon, hindi mo makita si Estrada sa mga galawan na yan. Kaya ang ngayon, may mga sabi-sabi na mayroong mga senador. Sabi ni Soto, dalawa lang na daw na senador. Ng minorya, lilipat sa mayorya. Ang iniisip ko niyan, posibleng si Soto yan, ay si Estrada yan, at saka si si Estrada, saka si Bongo. O kaya si Estrada, saka si Jinggoy. Siyempre, yan, gumagawa ng hakbang yan. Kasi nandyan na nakaamba na ang pag-aresto sa kanila. Ngayon, kung si Estrada, pag lumipat si Estrada, ang dalawa papunta ng wala na, mai-impeach na si Sara. Makukonvict na si Sara niyan. At ito, pag naaresto itong mga ito, na din, bawas na ang mga senador na magdidepensa kay Sara. Kaya itong sinasabi ni Ombudsman Boying na solve na ang problema ni Soto, hindi na siya delikadong makudita. Actually, hindi lang yon.
kahit yung impeachment ni Sara, maiiba yung takbo niyan. Kasi mababawasan yung ano yung minorya. O sa ngayon kasi sakit ng ulo yung 9 kasi yung senador ng minorya eh. Marami yan. Sabi nga ni Senate President Drilon, marami yang siyam. Pero kapag naaresto na si Villanueva, o naaresto na si Jinggoy, naaresto na si Cheese, lumabas pa ang arrest warrant kay Bongo, mababawasan sila. Mababawa. Parang mauubos. Ako nga nakikita ko parang ang matitira na lang sa kanila si si Amy Marcos sa si Padilla. Si Marcoleta naman ang daming issue. Si Marcoleta ang daming issue kay Marcoleta, di ba? May perjury siyang kaso. Bakit perjury? Ay di ba yung nagsinungaling siya, yung sabi niya, wala naman siyang natanggap na donations. Yung pala mayroon siyang natanggap na donations nung eleksyon. Hindi niya lang daw dineclare kasi pakiusap daw sa kanya nung nagbigay ng donations, wag daw sabihin ang pangalan. Hindi naman pwede yun. Bawal yun na hindi mo i-declare. Pangalawang problema ni Marcoleta, may mga nagtutulak ngayon ng ethics complaint laban sa kanya. Gusto niya nang i-surrender na yung ibigay na yung Kalayaan Islands Group eh. Kaya na ito mga kabunyog, mga kababayan, medyo ano ito mga kabunyog? Itong si Marcoleta, grabe rin ang ngayon, may mga nagtutulak ngayon, may mag-file na daw ng petition or complaint ng sa ethics. Bakit? Ayun nga yung mga sinasabi ni Marcoleta na i-give up na natin ang Kalayaan Islands Group. Medyo maano ito mga kabunyog, mga kababayan, unethical na yan, hindi na tama yan sa isang senador. Dapat ang oath mo kasi nung senador ka, ipaglalaban mo ang ating ang ating national territory, ang Republika ng Pilipinas. Tapos ikaw pa yung nagsasabi na bakit hindi na lang natin i-give up ang Kalayaan Island Group? ano ba naman yan? Grabe ang problema ngayon ng minorya eh. Mukhang ang matitira na lang si Robin Padilla sa kasi si Amy Marcos. Kasi si Cayetano, kahit si Cayetano, delikado rin eh. Marami ring mga proyekto doon sa sa ang Diskaya, maraming proyekto sa Taguig. Maraming proyekto sa Taguig. Kaya kala ko nga hindi totoo yung statement ni Boying eh. Yung pala totoo, ayan huwag kayong mag-alala. Yung arresting team naka-standby na. May halong parang ito si Boying eh. Matindi rin ito alam nyo, ito si Boying Rimulya. Natutuwa ito pag marami nang natatakot eh. Imagine niyo, sinabi niya lang, may warrant of arrest na si Bato de la Rosa. Nakita niyo naman yung epekto kay Bato de la Rosa. Ngayon naman, huwag kayong mag-alala, yung arresting team naka-standby na. Di takot na naman sila Villanueva niyan. Takot na naman sila Joel Villanueva niyan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.